Magandang araw po muli sa inyong lahat. Nais ko pong ipagpatuloy ang bahagi ng mga panaginip na ibinigay sa akin ng Panginoon. Sa nakaraang mga panaginip ko, nakita ko ang pagbalik niya sa iba't ibang oras tulad ng August 19 alas 3:08 ng madaling araw at kagabi 12:39. Ang bawat panaginip ay may malalim na mensahe na laging handa at ang pananalangin at pananampalataya natin ay may malaking epekto sa ating sarili at sa pamilya natin. Ayan, sinulat ko po ang intro po para mas maganda po, para mas maintindihan nyo po. August 19, 3:08 AM ng madaling araw. Alas 3:08 ng madaling araw, August 19, na naginip po ako. Nasa bundok po ako. Nung mga panahon na yon, August 19, nasa bundok ako. Parang nasa Korea ako ng mga time na yon. Tapos habang biglang tumaas yung tubig, tapos kasabay na lumindol ng malakas, sobrang lakas ng lindol. Tapos naisip ko yung sinabi ng asawa ko na pag matupad na daw yung propesya ng Panginoon, pumunta daw kami sa bundok na hindi ko matandaan kung anong bundok yun na sinabi niya before, na doon daw kami pumunta, bili daw kami ng bahay, doon daw kami magstay para magdala daw kami ng mga pagkain kasi mangyari talaga ang propesya ng Panginoon. Kahit Budismo ang aking asawa, pero naniwala pa rin siya sa pagbabalik ng Panginoon. Tapos naisip ko yon na pupunta kami sa mataas na bundok. Tapos bigla kong naisip, paano yung anak ko naiwan? Nasa bahay pa yung anak ko. Tapos bumalik sana ako sa bahay. Tapos may nagsalita, siya? Parang tao. Anyong tao siya, pero tubig siya. Tapos sobrang liwanag. Sabi niya, huwag ka nang bumalik. Tumakbo ka na. Huwag ka nang mag-alala sa iyong anak dahil nagtiwala ka sa akin. Proteksyonan ko ang iyong anak. Ayun, patuloy akong tumatakbo hanggang nakita ko yung mga tao na nagtakbuhan kasi malakas yung lindol, tapos tumaas yung tubig, sobra as in yung parang sira talaga yung mundo. Tapos habang lakad ako ng lakad, tapos nakita ko ang anak ko. Hindi ko na masyado palang maalala kasi yung nakaraan pang gabi to. Ngayon 21. Naginip ako August 19, 2025 na naginip ako. Tapos ngayon na naginip na naman ako kagabi na August 21, 12:39. Ayan, pagpatuloy natin yung nakaraan, August 19. August 19, ipagpatuloy natin yung story. Ayun, habang naglalakad ako sa after ng earthquake, yung tumaas ng tubig, parang tsunami siguro yun. After that, mayroong pang nabuhay. Yung mga nabuhay, sila yung binigyan ng Panginoon na magsisi, magbalik loob sa Kanya. Yung mga namatay, yung hindi nakaligtas, sila yung mga hindi talaga naniwala sa Panginoon. Tapos ayun, naglakad-lakad ako, hindi ko alam kung, tapos habang naglalakad ako, may nakita kong kwarto. Binuksan ko yung kwarto. Pagbukas ko ng kwarto, nakita ko ang aking anak. Walang sugat, walang kaano-ano, parang wala lang talagang nangyari. Tapos nakita ko ang anak ko. May nagsalita na naman yung parang tubig na nagliliwanag. Tapos ganon. Yung tubig talaga, ganon talaga. Tapos sobrang liwanag. Sabi niya, niligtas ko ang iyong anak dahil nagtiwala ka sa akin. Siguro Panginoon natin yun, at hindi natin siguro, Panginoon talaga natin yun. Hindi ko nakita ang kanyang muka. Sabi niya, niligtas ko ang iyong anak dahil nagtiwala ka sa akin. Sabihin mo sa lahat ng mga tao
Naniligtas ko ang iyong anak dahil nagtiwala ka sa akin. Ayun, naglakad-lakad na naman ako, naglakad-lakad, nagsasalita sa mensahe ng Panginoon na ayun, sobrang proud ko, yung sobrang tuwa ko ba na sinabi ko sa mga tao na niligtas ng Panginoon ang aking anak dahil nagtiwala ako sa Panginoon. Tapos may iba na maraming hindi naniwala sa aking sinabi. Tapos nakita ko ang aking pamilya. Isa sa aking pamilya nakita ko doon. Sabi ko sa kanya na magsisi ka, magbalik loob ka sa ating Panginoon. Sabi ng isa sa mahal sa buhay ko. Sabi niya, mapunta na ako sa gingharian sa Diyos dahil nagtiwala ako sa Kanya. Lagi naman ako nagdarasal. Sabi niya, nagdarasal naman ako sa Panginoon. Sinabi niya. Tapos sabi ko sa mahal ko sa buhay, isa sa mahal ko sa buhay, sabi ko, hindi ka po talaga 100% na nagtiwala sa Panginoon. Hindi talaga buo ang iyong paniwala sa Panginoon. Magbalik loob ka sa Kanya, magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Dahil binigyan tayo ng Panginoon na mabuhay ngayon para magsisi sa ating mga kasalanan. Ayun, parang hindi talaga siya naniwala sa aking sinabi. Ayun, napalakad-lakad na naman ako. Nakita ko na naman ang aking kapatid. Nakita ko naman ang aking kapatid. Sabi ko sa kanya, niligtas ng Panginoon ang aking anak, si sinabi ko, niligtas ng Panginoon ang aking anak, si William Liam Shujin. 3 pangalan ang binanggit ko doon sa panaginip ko, sinabi ko sa aking kapatid. Tapos parang hindi lang sila nakinig, parang wala lang sa kanila. Tapos ayun, nagsasabi naman ako sa mga ibang tao na niligtas ng Panginoon ng aking anak, magbalik loob tayo sa Kanya. Tapos marami talagang hindi talaga naniwala, marami talagang hindi bumalik, hindi nagbalik loob sa Panginoon. Kahit binigyan na sila ng pagkataon sa Panginoon, parusa kasi yun ng Panginoon, yung malakas na lindol, tapos parang tsunami, lumakas yung parang lakas ng tubig, sobrang lakas, hindi yun katapusan pa ng mundo, parusa pa yun ng Panginoon para sa atin magbalik loob sa Kanya, at yung mga hindi nanalik sa Kanya ay katapusan na nila, wala na silang pag-asa. Yung mga nabuhay after ng earthquake, lindol, sila yung binigyan ng pag-asa ng Panginoon na para magbalik loob. Kasi sila may pananampalataya, ano ba yung tawag noy? May pananampalataya sila sa Panginoon, ngunit kaunti, pero meron. Kaya binigyan sila ng pagkataon ng Panginoon na mabuhay para magsisi, para magbago. Ayun. Habang yun lang matandaan ko sa August 19, 3:08 AM. Yung matandaan ko, yan ang panaginip ko. Maraming hindi nagtiwala sa Panginoon. Pero meron nakaligtas. Pero after na nakaligtas, sabi nila punta ako sa langit. Pero marami pa rin na hindi makapunta sa langit. After that, kagabi 12:39, nanaginip na naman ako. Dati, di ba, nanaginip ako ng pagparusa ng Panginoon. Yung August 19, nanaginip ako parusa ng Panginoon. Kagabi naman, nanaginip ako ng pagbalik ng Panginoon, yung paghukom ng Panginoon. Ayun, nasa bundok na naman ako. Yung hindi na yun Korea, nasa probinsya ako sa amin, sa Cebu. Nasa bundok ako. Para bang nag-i-enjoy, parang may una kasi, sige, sabihin ko na lang start ng aking panaginip. Sa aking panaginip, naglalakad ako. May 2 lalaki. Ano sila? May anak. Tapos, yung anak niya, may hawak na aso. Yung aso niya, parang mukhang lion. Tapos, sa sobrang lakas ng aso, tumakbo, papunta sa akin, nakagat ako. Tapos, sinabi ko, bakit yung anak mo, pinahawak na 10 years old, wala pa yung, lakas? Bakit hindi ikaw na ama ang humawak sa iyong aso? Ayun, tuloy, nakagat ako. Tapos yung kasamaan ko pa, may kasama ko, hindi ko yun kilala. Basta may kasama ko. Nakagat din ng aso. Ayun. Tapos nakita ko ang kanyang mga magulang at saka yung mga ibang tao. Tapos sabi ko sa kanya, tapos yung mama niya sobrang umiyak. Parang nagsisisi ba? Sabi ko sa kanya,
wag kang para bang wag kang masaktan. Sabi ko, parang wag kang malungkot pa. Yun sabi ko pala. Yun ang sabi ko. Wag kang malungkot kasi ang lahat ng nangyari may purpose ang Panginoon, may plano ang Panginoon. Kahit nasaktan man ako, may plano ang Panginoon kung bakit yun nangyari. Huwag kang mawala ng pag-asa. Iwan ko, bakit ako ang nakagat sa ina ko ng lalaki na nagpaliwanag kasi nasasaktan siya sa nangyari na parang na problema, naguol sa nangyari. Sabi ko, wag kang mag-alala. Sabi ko, ayun. Tapos habang nagsasalita ako ng tungkol sa Panginoon, sabi ko, ay sandali. Mag-prayer tayo muna bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan. Ayun, nag-prayer kami, naghawak kamay. Ayun, nag-prayer na. Tapos na kami nag-prayer. Nakita ko yung lalaki na 10 years old ng anak ng lalaki. Tapos yung sa sunod kong nakita, naging tumboy na siya. Tapos kinausap ko siya, nasabi ko, yung nangyari kanina, wag mo na yung isipin, aksidente yun. Sabi ko, aksidente yun, wag mo nang damdamin. Sabi ko, alam mo, bigla siyang naging tumboy. Tapos, di ba una nakita ko, 10 years old laki siya. Tapos yung nakita ko, pagkasunod ng prayer namin, ayun, nakalakay, sobrang bilis kasi ng panahon. Tapos, nakita ko sa sunod, naging tumboy siya. Tapos gusto niyang hawakan yung katawan ko, yung sa personal body ko. Gusto niya hawakan. Ay, tumakbo ako ng tumakbo. Kasi naging tumboy siya. Iwan ko, bakit ba siya naging tumboy? Ayun, tumakbo ako. Habang tumatakbo ako, kasi gusto niya hawakan yung katawan ko. Tapos nagsayawan pa yun. Merong kasi marang disco. Parang disco ba yun? Basta nagsasayawan pa yun. Tapos habang tumatakbo ako, ayun, parang biglang lumakas yung ulan. Bumuhos. Sabi ko, first time ko to sa buong buhay ko, sobrang lakas ng ulan. Parang falls na ganun talaga pagbagsak sa gikan sa langit. Tapos biglang dumilim. Yung nanaginip ako sa August 19, dumilim na yun din, sobrang galit ng Panginoon. Ganun din na parang after nag-tsunami, nag-umulan ng malakas, ganun din. Tapos kagabi, yun din ang nakita ko sa panaginip. Sobrang lakas ng ulan. Sobrang lakas. Ayun, nagdilim. Pagkatapos ng sobrang dilim, biglang nagliwanag. 'Di ba? Hindi ko alam kung sa araw dito sunrise ba yung umaga, sunrise yung sa hapon. Basta dito sa yung araw na palubog, kanluran ba yun? Yung araw na palubog, doon ang araw palubog, biglang lumiliwanag. Tapos pag ganun ko, nakita ko may mukha, nakaano ng tawil. Ganun. Ng tawil, example lang to ha. Nakaganon. May nakatalukbong na tawil. Sobrang puti, sobrang laki. Tapos nakaganon yung konti. Tapos nakaganon lang, ganon. Tapos walang mukha. Pero nakapurma yung nakatalukbong ng puti, pero walang mukha. Walang mata. Ganun, walang mata. Pero nakapurma siya, nakatalukbong. Tapos, sabi ko, yun ang panaginip ko na magbalik na ang Panginoon. Sabi ko sa aking sarili. Tapos, maraming mga taong umiyak. Umiyak yung mga tao. May mga umiyak na dugo. Yung ibang tao umiyak ng dugo. Tapos, yung iba umiyak ng umiyak kasi hindi pa sila handa sa pagbabalik ng Panginoon. Tapos ako, natuwa ako kasi, ito na yung panaginip ko. Ito na, totoo na yung panaginip ko. Nagkatotoo na yung panaginip ko na bumalik na ang Panginoon. Sobrang saya ko kasi bumalik na ang Panginoon. Nakita ko yung nakatalukbong, tapos ng puti, sobrang laki. Lahat ng tao nakakita. Tapos sabi ko, naisip ko, paano yung pamilya ko? Hindi pa sila handa, hindi sila naniwala. Ayun,
Ang ginawa ko, nag-ano ako, tinaas yung kamay ko, tapos lumuhod ako, nagpakumbaba ako, nanalangin ako sa Panginoon na iligtas ang aking pamilya. Ayun, nagdarasal ako na umiiyak din kasi marami yung pamilya ko na naisip ko na hindi sila handa. Kasi yung nagsasalita ako, hindi sila naniwala, hindi sila nakinig sa aking mga sinasalita, hindi sa aking sinasabi. Tapos ayun, habang nagdarasal ako, lumuhod ako. Before ako pumikit ang aking mata, nakita ko yung mga taong dati ay nagsayawan, dati ay masaya, biglang umiyak, yung nakalutang na sa tubig, parang hindi na nila maintindihan kung anong nangyari, hindi sila handa sa pagbabalik ng Panginoon. Ayun, umiyak sila. Ako din, umiyak din ako na nagluhod ako, nagpakumbaba sa Panginoon. Tapos yung nakatalukbong na ganito lang, tapos walang mata dito, pero ano siya, parang nakalutang lang siya sa himpapawid sa sa kalawakan, ganun. Tapos ganun lang yung, tapos dito wala siyang mata. Pero merong ganito, talukbong. Tapos nalaman ng mga tao na yun na ang pagbabalik ng Panginoon kasi may kumanta ng pagbabalik ng Panginoon. Tapos lahat ng mga tao alam nila na yun na ang pagbalik ng Panginoon kasi may kumakanta na lahat ng mga tao nakadinig. Alam nila na yun na ang huling araw, yun na ang judgment ng Panginoon. Ayun, umiyak yung mga tao kasi alam na nila yung iba wala nang oras para magsisi. Yung mga araw na yon, wala nang oras para magsisi. Kasi binigyan na sila ng Panginoon na yung hindi pa siya bumalik, binigyan sila ng Panginoon. Siguro yun yung August 19, 'di ba, na naginip ako ng mga tao na parusa ng Panginoon, 'di ba, na mayroong mga nabuhay, mayroong patay, 'di ba? Yun ang parusa ng Panginoon. Mayroong nabuhay, mayroon ding namatay. Tapos kagabi, nakita ko maraming umiyak kasi wala na silang pag-asa na maligtas. Wala na talaga. Kasi yung binigyan sila ng Panginoon na magsisi, hindi sila nagsisi. Kasi pagbalik ng Panginoon, nagpakita na yung Panginoon sa atin. Kahit magsisi ka pa, kahit magbalik loob ka pa sa Panginoon, kahit lumuhod ka pa sa Panginoon, wala na. Hindi na tatanggapin ng Panginoon ang iyong pagsisisi. Kaya lubos akong nasaktan na nakita ko doon ang pamilya ko na that time na nasaktan ako kasi nakita ko doon ang aking pamilya na hindi sila naligtas, yung ibang tao din. Kaya ngayon, hindi pa man bumalik ang ating Panginoon, nais ko pong sabihin sa inyo na ngayon hindi pa bumalik ang Panginoon, magsisi tayo, magbalik loob sa Kanya. Iwanan na natin yung mga galit, yung tawag natin o yung galit ba natin sa ating kapwa, sa ating kapitbahay, sa ating kapatid. Iwanan na natin yan kasi malapit na magbalik ang ating Panginoon. Paano? Sabi ng Panginoon, malapit na akong pumalik. Kasi yung pagdating ng Panginoon, sobrang bilis. Walang nakapaghanda. Paano kung bukas o ngayon, babalik siya, tapos marami sa atin ang hindi handa? Mga ilang taon tayo nanatili dito sa mundo. Hindi tayo nagsisi. Tapos bigla na lang tayo mapunta sa impyerno dahil ilang taon tayo dito sa mundo, 30 years, 50 years, pinakamahabang buhay natin dito sa mundo, 100 years. Siguro wala na ngayon na umaabot ng 200 years. Tapos pag mamatay tayo, pag makasalanan tayo, mamatay tayo, mapunta tayo sa impyerno, habang buhay doon sa impyerno. Kahit magsisi ka pa doon, tumawa ka lang
sa Panginoon. Hindi ka na maligtas. Kaya sa ngayon, hindi pa bumalik ang Panginoon. Magsisipot tayo, magbalik loob tayo sa Kanya. Kasi ngayon, may pagkataon pa tayo magbalik loob sa Kanya. Kasi hindi pa siya bumalik. Itong napanaginipan ko, ito ay mensahe ng Panginoon para sa ating lahat, hindi lang sa aking pamilya. Sa mga makanood, makakita nitong video na to, hindi ito aksidente na nakita mo tong video na ito. Binigyan ka ng Panginoon na magsisi, magbalik loob sa Kanya. Sa Kanya lang ka magtiwala. Kahit ano mang problema na hinaharap mo ngayon, magtiwala ka sa Panginoon kahit inaakala mo problema yan. Hindi yan problema, blessing yan. Dumating yan sa buhay mo kasi alam ng Panginoon na kaya mo yan. Magtiwala ka lang sa Kanya. Habang hindi pa siya bumalik, may pagkataon tayong magbago, magbalik loob sa Kanya. Napakaswerte ko kasi pinaalaala ako ng Panginoon. Para sa tawag ng Tagalog, sa Bisaya pagipahibalo ako sa Panginoon na malapit na siya bumalik. Napakaswerte mo kung ikaw karon nakita mo tong video. Hindi to aksidente. Ayaw ko sanang umiyak kasi pag umiyak ako, alam ng Panginoon yun. Pag umiyak ako, sumasakit yung liig ko. Kaya ayaw ko sanang umiyak. Kanina pa ako gusto umiyak pero ayaw ko kasi sumasakit yung liig ko pag umiyak ako. Pero ngayon hindi ko talaga mapigilan na umiyak. Kasi naalala nyo yun, yung sinabi ng Panginoon, niligtas ko ang iyong anak kasi nagtiwala ka sa akin. Kahit sino sa atin, magtiwala sa Panginoon. Maligtas po tayo. Sa Panginoon lang tayo magtiwala. Wala nang iba. Aksidente ba ito? Na naginip ako ng August 1938. Tapos kanina, biglang naisip ko, hanapin mo sa verse. Naghahanap ako ng verse. Kasi hindi ako nagbabasa ng Bible. Hindi ako masyadong nagbabasa ng Bible. Hindi ko memorize yung anong nakasulat sa Bible. Nag-research ako. Ano yung verse na 3:8. Nakita ko doon, Lucas. Lucas 3:8. Yung panaginip ko, parang nagkataon sa oras. Tapos binasa ko yung Lucas 3:8. Kung kayo din, basahin, hanapin nyo din yung Lucas 3:8. Basahin nyo para maintindihan nyo. Tapos inadap ko din yung 12, yung nagising ako 12:39. Hinanap ko din. Dapat maging handa tayo sa kanyang pagbabalik. Nabasa ko doon sa ano ba yun? Lucas. Ano ba yun? Nabasa ko kanina.
Sa Lucas, dapat tayo laging maging handa sa pagbalik ng Panginoon. Basahin nyo na lang sa Lucas 12:39, Lucas 3:8. Maintindihan nyo. Hindi ko alam kung bakit hindi lang nagataon yung oras. Kasi yung oras, kanina lang naisipan ko, biglang naisip ko na hanapin mo sa Lucas yung oras. Wala akong alam sa Bible, hindi ko memorize yung Bible. Tapos yung paghanap ko, doon ko na naintindihan yung Lucas 3:8, Lucas 12:39. Doon ko naintindihan ang aking mga panaginip. Kung mabasa nyo lang yung Lucas 3:8, Lucas 9, ay Lucas 12:39, maintindihan nyo ang aking sinasabi sa aking panaginip na dapat maging handa tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Maging magpatawad tayo, laging magpakumbaba, sumunod tayo sa sa utos ng Panginoon. Meron akong sinulat ito kanina, yung sa panaginip ko. Ano ba yun? Ito, August 19, 2025. Ayun, sinulat ko yung panaginip ko na naginip ako ng na itong Lucas 3:8. Sinulat ko ito. Pakinggan nyo ito. Babasahin ko ito para sa inyo. Sinulat ko ito, na ni-research ko ang Lucas 3:8. Ito ang lumabas. Hindi tayo maliligtas dahil lang Kristiyano ang pamilya natin. Laging nasa simbahan tayo. Hindi yun makapagligtas sa atin kung lagi tayong nasa simbahan. Hindi yun ang paraan para maligtas tayo, para makapunta tayo sa gingharian ng Diyos. O dahil may mabuting tradisyon ang angkan natin, hindi din yun makapagpaligtas sa atin. Na meron tayong tradisyon ng ating angkan. Ang mahalaga ay personal na relasyon sa ating Diyos at pagsunod sa Kanya. Hindi tayo ligtas dahil sa relihiyon, o diba? Hindi tayo ligtas sa ating relihiyon o lahi, kundi dahil sa tunay na pananampalataya at pagsisi. Diba? Sa ating pananampalataya at pagsisi, doon tayo maligtas. Hindi sa ating relihiyon, hindi sa ating lahi, kundi sa ating pananampalataya, sa ating at sa ating pagsisi, sa ating mga kasalanan. Walang relihiyon ang makapagligtas sa atin. Walang tradisyon ang makapagligtas sa atin, kundi ang ating pagsisi sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Yun lang ang makapagligtas sa atin. Kahit gaano kapakayaman, hindi yan makapagligtas sa atin. Kahit sabihin mo pa na araw-araw akong nagsimba, linggo-linggo akong nagsisimba, tumutulong ako sa ibang tao, hindi yun ang paraan para maligtas tayo. Hindi yun paraan para para makapasok po tayo sa gingharian ng Diyos. Makapasok tayo sa gingharian ng Diyos sa ating puso, sa ating pagsisi, sa ating pagmamahal sa ating kapwa. Tunay ang ating pagmamahal sa Panginoon. Nagsisi tayo sa ating kasalanan kahit gaano pa yun kalaki ang ating kasalanan ngayon. Magsisi ka lang ngayon, patawarin ka ng Panginoon. Dati yung hindi pa lahat sinusurinder ko sa Panginoon, hindi naman ako nagkaroon ng mga ganitong panaginip. Nagkaroon ako ng panaginip last year. Marami na akong na panaginipan, na naginip din ako na
sa aking mga kapatid, yung nakita ko yung mga kapatid ko na kung sino yung napunta sa impyerno, dapat pagsabihan ko sila, kasi pag hindi ko sila pagsabihan, tuluyan silang mapunta sa impyerno. Tapos nakita ko din na magbasa daw ako ng Bible, dapat babasahin ko talaga yung Bible at intindihin ko yung Bible, araw-araw ako magbasa, pero hindi ko sinunod. Hindi talaga, lang ako, nanood ng mga salita ng Diyos. Hindi talaga nagbasa ng Bible. Minsan, dati nagbasa ako ng Bible, hindi ko naman maintindihan. Yung binasa ko na lang buo yung tinapos ko talaga na binasa yung sa Revelation. Kasi naintindihan sa Revelation ko lang naintindihan, pero yung sa mga Genesis, sa mga hindi ko talaga na masyadong anak ni Kuan, hindi ko talaga maintindihan ba, kaya tumigil ako sa pagbabasa ng Bible. Pero patuloy pa rin ako na nagdarasal at saka nakikinig ng mga salita ng Diyos, pero hindi ako masyadong nagbabasa ng Bible. Tapos maraming pinakita sa akin ang Panginoon na sa aking pamilya, sa ibang tao, na may sinabi din sa akin ng Panginoon na pumunta ka doon sa lugar na yon, sabihin mo sa kanila na malapit na akong bumalik, magsalita ka doon. Umiyak talaga ako kasi paano ako makapunta doon, na kahit nung nandun pa ako sa sa Cebu, hindi nga ako nakapunta doon na lugar na yon, sa yon, Malubuyok. Sabi ng Panginoon, magpunta ka sa Malubuyok, magsalita ka, magbahagi ka ng mensahe doon sa kanila, malapit na akong bumalik. Kaya yung that time nasa Davao pa ako, hindi pa ako nakapunta sa Korea. Umiyak talaga ako kasi wala akong magawa sa ibang tao. Tapos ngayon, naisipan ko na, sabi kasi ng Panginoon, yung August 19, 3:08 AM, sinabi niya sa akin na sabihin mo sa mga tao na niligtas ko ang iyong anak dahil nagtiwala ka sa akin. Sinabi sa akin ng Panginoon na sabihin ko sa lahat ng tao kung gaano siya kabuti. Kaya paano ko masabi yon? Kaya gumawa na lang ako ng video ngayon para masabi ko sa inyo na ito ang mensahe ng Panginoon para sa atin, para sa ating lahat, para sa ating kaligtasan, na malapit na talaga siyang bumalik. Sa kanyang pagbabalik, maraming taong hindi handa talaga. Kasi biglaan yon. Kahit yung iba, nagdarasal na, naglumuhod sa Panginoon sa pagbalik na Panginoon, pero hindi na sila maligtas, kasi binigyan na sila ng Panginoon na magbago, magbalik loob sa Kanya, pero hindi sila nagbago, hindi sila nagbalik loob. Kaya sa pagdating ng Panginoon, sa paghukom ng Panginoon, ay marami ang hindi handa at maraming hindi makaligtas. Kaya itong video na ito, kung nakita mo ito ngayon, hindi ito aksidente na nakita mo ito. Binigyan ka ng Panginoon na magbago, magbalik loob sa Kanya. Sa Kanya lang ka magtiwala. Wala nang laing iba. Sa Panginoon lang talaga tayo magtiwala sa Kanya. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga tao na makakita nitong video na ito. Maraming salamat. Naway pagpapalain kayo ng Panginoon at kanay tayong manalangin sa Kanya. In the name of Jesus, Amen. Ayan. Salamat po mga kapatid. Ayan na po. Tatapusin ko na ang ating video.